Financial freedom. Ano po ba ang financial freedom? Anong pagkakaintindi nyo pagdating sa financial freedom? Wala talagang, hindi nyo makikita sa Merriam's Dictionary ang financial freedom, pero makikita nyo doon ang financial at saka yung freedom. Now, nung kinumbine itong definition na ito, andito po yung tinatawag nating financial freedom. So, intindihin po muna natin, no? Ang financial freedom means having enough money to do what you want and make choices without feeling stressed about it. No, it's about being in control of your finances so you can live the way you want. So, ibig sabihin, pag dumating na po kayo sa punto na hindi nyo na po pinoproblema ang kumita ng pera, hindi nyo na kailangang magtrabaho para kumita ng pera, o kaya sabihin na lang natin, yung pera mismo ang nagtatrabaho na sa'yo. Di ba, narinig nyo na po yung mga ganong term, ano? Kapag kayo po ay nanonood online sa YouTube, ng mga speakers na nagsasabi about financial freedom, sabi nila, dapat hindi ikaw ang nagtatrabaho sa pera, kundi dapat yung pera ang nagtatrabaho sa iyo. Dahil pag naabot mo na yun, yun yung tinatawag nating financial freedom. Kapag halimbawang nagkasakit ang inyong mga anak at hindi kayo namumblema kung saan kayo kukuha ng pera, financial freedom po yun. Pag kumikita kayo ng pera na hindi kayo na-stress, sino po mga guru dito? Kahit di na po kayo magtaas, no? Sa mga guru dyan, simula nag-pandemic po tayo, alam po natin yung stress, tama po, ano? Pero patuloy po tayo dahil kailangan nating kumita dahil pag hindi tayo kikita, wala rin naman tayong kakainin. Tama, di ba? Sabi nga sa Biblia, huwag papakainin yung mga hindi nagtatrabaho. Tama, di ba? Kasi nga, may point kasi doon sa context na yon na dumating sa punto na nakatanggap sila or tinanggap nila si Lord Jesus as their personal Savior at syempre ang pangako ni Lord, babalik siya. At dahil si Lord ay malapit nang dumating, bakit pa tayo magtatrabaho? So ganun yung nagiging kaisipan ng mga kapatiran na yun, no? Kaya sabi ni Apostle Paul, yung mga tamad na yan na hindi nagtatrabaho, sabihin mo sa kanila, kapag hindi sila magtrabaho, wala silang kakainin. Pero tama naman po yung prinsipyo na kung saan, applicable noon, hanggang ngayon, applicable pa rin siya sa buhay po natin. So kapag halimbawang nararanasan na po natin na kung saan nag-overflow na may finances po natin, at hindi na po tayo ng problema, kumikita po siya ng kanya, then we achieve yung tinatawag po nating financial freedom. Now, there are six steps. 6 ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, 6 steps in financial freedom based doon sa aking pinagkunan ng topic na ito. No? So, ayan po, sa next slide po natin, makikita po ninyo dyan, baka kilala nyo po si Chinky Tan. Si Chinky Tan po ay isa rin po itong actually born-again Christian din po ito siya na nag-encourage siya or kumbaga yung pinaka-ministry po niya is for financial talaga, no? Financial management. Sabi niya dito sa checklist na ito yung mga steps in financial freedom based po kay Chinky Tan. Sa experiences niya, sa mga seminars at trainings na na-encounter niya, sabi niya, una, we need to change the way we think. Yung mindset po natin, kailangan natin baguhin. Dahil pag parati natin iniisip na, ay wala tayong pera, ay pulubi lang tayo, ay mahirap lang tayo. Tandaan po natin, ang Panginoon natin ay mayaman. No? So we need to change our mindset. We need to create a financial base. Kumbaga, kung sabihin na lang natin, ang isang bahay, ang pinagbabasehan ng katibayan or yung pag-strength ng bahay ay yung tinatawag niya yung base or yung pundasyon. So we need that foundation and we need to start leading our money. Sabi ni Chinky Tan, no? Pag sinabing leading our money, dapat hindi tayo yung nagpapaalipin sa pera na kailangan mong gawin ito, kailangan mong magsakripisyo kahit buhay mo, sakripisyo para magkumita ng pera, yung parang gano'n, no? Hindi dapat gano'n, kundi dapat ikaw yung in control ng pera. Hindi yung gumastos ka dito dahil nakontrol ka ng pera or ginagawa mo isang bagay dahil nakontrol ka ng pera. And syempre, free yourself from debt. No? Dahil nga, kapag yung mga teachers,
Nakaka-relate po kasi talaga usually mga teachers po. Kaya nga ang daming mga lending na companies or lending na organizations na usually nakafocus talaga sila sa mga teachers dahil ay mga empty masks kung ano na pa Dahil yun po talaga sila po talaga yung nalalapitan. Now, free yourself from debt. Hindi naman ibig sabihin nito na kaagad-agad kung sakali may utang ka, isi-free mo, kundi paunti-unti you need to free yourself from debt. Dahil alam po natin, kapag may utang po tayo, nagiging alipin po tayo or parang nakakontrol po tayo nung mismong nagpapalend po sa atin. Dahil yung mga finances po natin, yung budget po natin, ay nakakontrol po nila. Dahil sa halip na magamit po natin ito, napupunta po yun sa mga interest at kung ano pa. And another one, multiply your income. Sino masipag dito? 2 trabaho, may mga sideline pa. Ayan, no? So, ginagawa po kasi natin yan in order for us to actually multiply yung income. Dahil kapag meron po tayong wants, no? Pag may mga wants po tayo, usually, mas nakukuha po natin yon sa mga sideline po natin na ito. And then, learn the art of giving and sharing. So, yun po yung steps in financial freedom. Ayan po, by Chinkitan. At dito po nagtatapos ang ating introduction. Ayan, yung introduction po natin. Since ito po ay usually nakafocus in more practical and secular way po, although nandyan pira naman yung mga principles, most of the principles na nandito ay, yung ilan dyan ay biblical din po naman. Now, mag-focus po tayo doon sa biblical context sa tinatawag na financial freedom po. So ang topic po or yung title po talaga ng aking ibibigay po sa inyo ay pinamagatang, ayan po, sa blueprint ni Kristo, financial freedom ay iyong matatamo. Sa blueprint ni Kristo, financial freedom ay iyong maitatamo. So, ito po ay steps towards financial freedom. At alam po natin, based on definition, ang financial freedom po ay yan yung hindi ka nanonroblema sa pera, sapat ang lahat ng pera mo, hindi ka na-stress sa mga kinikita mong pera. Now, meron pong kautusan, meron din naman po tayong biblical concept or context regarding po dito sa tinatawag po nating financial freedom. At syempre, if we want to actually achieve that, kailangan po natin ng blueprint. Kung gusto mo ng magandang bahay, kailangan mo ng magandang plano. Kailangan mo ng magandang blueprint. Kung ayaw mong maligaw ng landas, kailangan mo ng gabay or tagagabay or blueprint for that. Now, next po tayo. So, sa blueprint ni Kristo, financial freedom ay yung matatamo. So, ang financial freedom ay maaari nating makuha. For all po ito dahil wala pong binabanggit sa Bible na ito ay para for this particular para po sa lahat ito. Ang financial freedom ay maaari nating makuha kung una, pangangailangan sa Diyos ipagkatiwala. Pangangailangan sa Diyos pinagkatiwala. Sabi po sa verse 25. Pangangailangan sa Diyos ipagkakatiwala. Ano ba yung mga pangangailangan na ito? Ang lahat ng ito na mga pangangailangan na yan or related dito sa first topic po natin or sa first points po natin ay makikita sa Matthew chapter 6 verse 25 to 34. At ang unang pangangailangan po nito ay yung pangangailangang pangkaisipan. Pangkaisipan. So pag sinabi natin pangkaisipan, sabi po sa verse 25:8, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa. Kapag balisa po tayo, anong nararamdaman natin? Na-stress po tayo. At pag stress po tayo, ang number one na inaatake po sa atin ay yung ating mental state. Kaya ang dami ngayon sa
sa mga organizations, sa mga schools, sa mga companies na nagpo-promote sila ng mental health awareness. Dahil ang dami ng mga scenarios nagkakasakit because of mental So sabi dito, ano yung mga pangangailangan nito? Pangangailangan pangkaisipan. Dahil ayaw po ni Lord na mabalisa po tayo. Dahil si Lord po ang pinaka-source po ng ating kapayapaan. Kaya nga sabi niya, ilang beses po niyang binanggit, 3 beses po niyang binanggit sa context po na ito. Sa mga verses na ito. Una sa 25, sabi niya, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa. 27, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamagitan ng kanyang pagkabalisa? At lastly, sinabi niya dito, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? So, ibig sabihin, yung pangangailangan mentally na ito ay atin pong ipagkatiwala sa Panginoon. Nagwo-worry po tayo kasi nakikita po natin 3 tsupa na lang ng bigas ang nasa ating lagayan ng bigasan natin. 3 tsupa na lang, isang kainan na lang siya. Nababalisa po tayo dahil pagtingin po natin sa ating wallet, 20 pesos. 20 pesos. Pagtingin po natin sa ating GCash, 50. GCash. I-withdraw mo na, ita-transfer mo na sa ATM mo para ma-withdraw, biglang nag-chat sa'yo, nag-text sa'yo ang Bilibili. O kaya ay yung Spotify. Nagkaltas kami ng 45 sa iyong subscription ngayong buwan. Ilan na lang natira? 5 na lang. Oh my God. Na-stress ka na dahil ang sahod ay next week pa. Nakakabilisa. Alam niyo po, sabi ni Lord, huwag kayong mabalisa sa inyong kakainin, sa inyong iinumin. No? Dahil ang Panginoon po ang nagsabi na nito. I have experience po, or siguro ilan sa inyo, or kahit sa inyo, na-experience nyo na yung ganitong senaryo na wala na po talaga kayo. Pero naalala nyo si Lord. Lord, tulungan niyo naman po ako. Wala na po talaga akong pera sa bulsa, wala na po ako. And in an instant, biglang may nag-transfer sa'yo sa GCash. Di ba may nag-transfer ng 500, parang ganon. Tapos sabi sa'yo, pare, bayad na ako sa aking hiniram sa'yo na isang araw. Parang ganon, no? Kasi nagpa-cash in. So nagpa-cash in siya sa GCash, transfer mo yung pera at binalik na rin sa'yo. So may mga ganun senaryo po na kung saan ang pagkakabilisa po ay hindi po ito sapat o hindi ito sagot sa mismong pangangailangan po natin. So yung pangangailangan pangkaisipan, yan po yung peace of mind na kung saan binibigay sa atin ni Lord. So ibig sabihin sa 3 beses na binanggit ni Lord po ito, sinabi niya sa atin, wag, don't worry. Huwag kang magbalisa or huwag kang mabalisa. Magtiwala ka sa Panginoon. No? Kasi sabi ni Lord, kapag may kailangan ka, humingi ka sa Panginoon. No? Pangalawa, anong mga pangangailangan po ito? Hindi lang pangkaisipan, kundi pangalawa, pangangailangang pang-physical. Sabi dito sa verse, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin, o damit. Yan na po yun, no? Sabi. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin, o damit. Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaani man, o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Hindi po sila nagtatrabaho. No? Hindi sila nag-iipon ng pagkain at kung ano naman. Ngunit,
pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit, how much more tayo? Sabi dito, hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Kaya nga sinabi niya, bakit? Pag nag-worry ba kayo, dumadagdag ba yung buhay ninyo? E di ba pag nag-worry tayo, mas na-stress tayo, mas dumadagdag yung sakit natin at nararamdaman natin. Kaya nga, ang pangako ni Lord nagsasabi, kung sakali man na nakikita ninyo na ang bigasan ninyo ay paubos na, pagtingin nyo sa freezer, wala nang frozen fish, wala nang frozen chicken, wala nang baboy, paubos na, may natira na lang na hotdog, 3 piraso, pero jumbo naman. Parang ganun, ano? Pero at least sabi ni Lord, huwag kayong mag-alala. Dahil kahit yung mga ibon, di ba, pinapakain niya. No? Wala pa po tayo sa next. Ayan. Okay, thank you. So, meaning po nito, hindi hahayaan ni Lord na tayo magutuman to the point na mamamatay po tayo. Dahil sabi nga niya, kahit ang mga ibon na nga ito o yung mga hayop, hindi niya hinahayaan. So in order for us para maging mapayapa pa rin tayo, magtiwala tayo sa Panginoon na ang Panginoon ay mag-provide ng ating mga pangangailangan. Pangangailangan po ito ha. Pangangailangan. Hindi po siya yung wants. So yung need po natin para mabuhay. Ayan po. Pag may dumating na sardinas, wag po tayo, bakit hindi chokes to go? No? So, ang importante po doon is, ang Lord ay hindi po tayo hayaang magutuman or mamatay sa gutom. Dahil yung ating pangangailangan nito physically, ipro-provide yan ng ating Panginoon. Pero syempre, tandaan po natin, hindi po ito ibig sabihin na hindi na po tayo magtatrabaho. Hindi po ibig sabihin nito na magiging katulad tayo kay Juan, tamad, na aantayin niya mahulog yung mansanas sa puno, no, bago pa makain. Pangalawang, sa next po nito, no, so we have pagkain, inumin, at saka yung pananamit. So, kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang nabuhay ngayon, at kinabukasan ay gagatong sa kalan, di ba parang yung tipong, pag mayroon tayong isang bagay na alam natin kinabukasan wala na rin, hindi na rin natin siya masyadong pinapaganda. Tama, di ba? Sino ba sa inyo dito ang nangupa sa isang bahay, tapos after a month, aalis din naman, pinagawa niyo yung bahay, pinaganda niyo, pinapintura, at sa kung ano pang ginagawa. Di ba, normal na kaisipan natin, hindi po natin ito gagawin. Dahil aalis din naman tayo, sayang yung ginastos natin. Yun yung practical po, ano? Pero sabi ni Lord, kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan ay gatong sa kalan, kayo pa kaya? So, ibig sabihin, kung tinitreasure ni Lord yung mga damo na yan, how much more tayo? So, ganun po yung idea po yun. Ano? Sabi pa nga sabi pa nga po ng salita ng Diyos dito, kahit si Solomon, napakayaman as considered na pinakamayaman, hindi po siya nagsuot ng talagang napakagaro or masasabing yan na yung pinakamagarang damit. No? Yun po yung idea po doon. Ang importante po talaga is for us to build yung tinatawag na satisfaction or yung contentment sa mga pangangailangan natin, physical at saka pangkaisipan po. Dahil yun po yung tinuturo po sa atin ng ating Panginoon in order for us to have this financial freedom. Yung tipong hindi ka nag-worry, hindi ka na-stress, no? So yun po yung kailangan ng Panginoon. Tandaan nyo po, hindi po masama maging mayaman. Si Solomon, naging mayaman po siya, at marami po tayong mga kakilala na yung mayaman po because of their hard work, kasi ino-honor po ni Lord lahat po ng ating mga ginagawa. Lahat po ng ating tinatanim, magbubunga po iyon. Pero to the point na ma-stress po tayo, to the point na mag-worry po tayo, sabi po ng Panginoon, huwag po nating gawin yon. Huwag po tayong mag-alala. At syempre, ang financial freedom po ay maaari natin makuha kung pangangailangan sa Diyos natin ipagkakatiwala. Yung pagkakatiwala po ay hindi yun yung tipong
siya na lang bahala. Hindi ka na lang mag-workout. Pero yung tipong naniniwala ka na si Lord ay kaya mag-provide ng mga pangailangan mo dahil alam mo sa sarili mo that you're doing yung favor na gusto mong or favor ni Lord yung ginagawa mo. Or other way around, parang ganoon po. Ano? Pangalawa po, hindi lang sa pangangailangan sa Diyos, pagkatiwala, at pangalawa, kalooban niya ang dapat nating inuuna. Ang paboritong verse po dyan ay, seek ye first the kingdom of God, and all things shall be added unto you. Sabi po dito, ang una po na kailangan nating i-priority ay ang kanyang kalooban. Ano ba yung kalooban ng Panginoon? Siyempre, una, ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos. Sabi sa verse 33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Ano ba ibig sabihin nitong kaharian ng Diyos? Sabi dito, ang kaharian ng Diyos ay tumutukoy sa paghahari o pamumuno ng Diyos sa puso at buhay ng mga tao. Sa atin. Ibig sabihin, yung ruling mismo, yung pamumuno niya sa ating mga buhay, yun po yung tinatawag na kaharian ng Diyos. No, na sinasabi po. Hindi lang po sa susundin natin yung kaharian ng Panginoon sa ngayon, kundi magiging lifestyle na po natin po yun. No? Ito po yung tipong makukonsider natin yung mismong ruling ni Lord. Pag sinabi nating ruling niya, siya yung masusunod sa mismong buhay natin. Kung anong nais niya sa buhay po natin, yun po yung susundin niya natin. No? Pag sinabi ni Lord, huwag kayong mag-alala. Nakaramdam tayo na mag-alala, na nag-aalala tayo, tandaan kaagad natin ang salita ng Panginoon. Sabi niya, huwag po tayo mag-alala. Yun po yung ating susundin. Yun yung ruling. Kumbaga parang katulad yan sa ating na-experience ngayon, kahit ayaw mo mag-helmet, pero dahil may batas po tayo na sinusunod na kailangan mo mag-helmet dahil magkakamulta ka ng 500, kailangan po natin gawin yon. At the same time, ang pinaka-purpose naman pala talaga is hindi yung tipong ayaw nating iwasan or gusto nating iwasan yung 500 pesos o yung multa, kundi para na rin sa mismong safety po natin. Yun po yung ating ginagawa po. Ano? So, hindi po tayo susunod sa Panginoon dahil natatakot tayong parusahan ng Panginoon, kundi susundin po natin ang Panginoon dahil alam natin lahat ng mga inuutos sa atin ng Panginoon ay sa ikabubuti po natin. Parang katulad po niya ng ating mga magulang or ng mga magulang na dito, kapag kayo ay nagpumapayo sa inyong mga anak, minsan iniisip ng inyong anak, ay hindi naman totoo yan. Ay, totoo ba yan? No, parang ganon. Pero yung nasa puso po talaga natin is para sa ikabubuti po ng ating anak. Kaya nga natin, hindi sila ina-allow na gawin yung isang bagay na alam natin na ikapapahamak po nila. So ganun po yung ating Panginoon. At pangalawa po, ang kalawalhatian ng Diyos. Hindi lang po ang kalaharian ng Diyos, kundi dapat ang iunuuna natin po ay yung kalawalhatian ng Diyos. Sabi sa verse 33, no? Ngunit higit sa lahat ay kailangan bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ang pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban. So pag sinabi po nating kanyang katwiran o yung kalooban niya mismo, ito po ay tumutukoy sa moralidad at ethical. No, moralidad o ethical. Pag sinabi nating kalawalhatian, it refers to righteousness. Pag alam po natin, pag sinabi nating righteousness, ito po yung tama, right, moral, ethical. Pag sinabi nating ethical, kahit hindi po tayo, or sabihin na natin, kahit hindi ka pa nakapag-aral ng law, simula ng bata ka, tinuturuan tayo ng ating mga magulang kung ano yung mga tamang gawin. Kung ano yung mga tama at saka dapat na sundin po natin. So ito po yung tinatawag natin na kalooban ng Panginoon or righteousness o yung moral at saka ethical. Ang pagsunod po sa mga kalooban ng Panginoon na alam po natin, nababasa po natin sa Biblia, naririnig po natin sa ibang kapatiran po natin, naririnig natin sa mga online preaching,
yan po ang siyang lalong magpapatibay ng relasyon natin sa Diyos. At syempre, yung relationship natin na ito na personal sa Panginoon, na hindi man nakikita ng iba, alam po natin sa ating puso na ito yung maggagabay sa atin para magawa natin yung tama at wasto sa paningin ng Diyos. So yan po, no? Kung nais po natin ang financial freedom, kailangan natin, or kung ang financial freedom ay gusto nating matamo, kailangan po nating sundin itong mga ano po na ito. No? Yung pangangailangan sa Diyos, pagkatiwala. Pangalawa, yung kalooban niya, dapat po nating inuuna. At panghuli at pangatlo. No? Yung pangatlo po at panghuli, pagbibigay. Ayan. Pagbibigay sa kapamaraanang nais niya. Ibig sabihin, yung method na gusto ni Lord. No? Ito po yung ating sundin sa pamagitan ng pagbibigay. Now, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao, kasi yung ating unang verse po dito, no? Subpoints po dito is yung kapamaraanang walang bahid na kaplastikan. Kaplastikan, para medyo modern yung no? Mahirap naman pag medyo malalim na, hindi na natin masyadong maatim. So, ano ba yung kaplastikan? Sabi sa verse 1, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao. Hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. So, kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Alam niyo po yung pakitang tao? Kapag may isang bagay po tayo na ginagawa, alam po natin yun, na ginagawa natin dahil may gusto lang po tayong ma-attain or ma-achieve or meron lang po tayong pero wala po yung puso natin doon, pakitang tao po yun. Kung ginagawa po natin yung isang bagay para i-praise po tayo, ay, ang bait naman ng batang ito. Ay, napaka-mapagbigay naman na itong bata na ito. Parang ganon. No? Kung yun po yung ating mentalidad, yun po yung kaisipan natin, when we do that, pakitang tao din po yun. So gusto lang natin ipakita na ganun tayo. No? Now, ayaw po ni Lord ito dahil kapag halimbawang nagbigay po tayo, sabi po ni Lord, kapag ikaw daw ay nagbigay para purihin ka ng tao, yung tipong maghuhulog ka ng isang buong 10,000, ginaganon mo, tapos sinuhulog mo ng dahan-dahan doon, tapos gumaganon ka pa, So parang, yung in a way na pakitang tao talaga siya, and then, ay wow, ang laki naman ng kanyang binigay. Sabi ni Lord, nakuha mo na daw yung gantimpala mo. So yung papuri ng mga tao sa'yo, yung praise ng mga tao sa'yo, during that time na binibigay mo yon, ay nakuha mo na. Hindi yan sa offering lang, ha? Halimbawa, mayroong nagpaikot na charity, no? May nangangailangan ng tulong. Yung pagbigay, nakaikot yan, nakabox, di ba? Tapos may maliit lang na buta sa gitna, doon mo ihulog yung pera. Tapos pagkuha mo, nagbilang ka pa. Tapos isa-isa mong hinulog yung pera. Parang gano'n, parang pinapakita mo, binibilang na, ay 10,000 yung hinulog niya. Ay, salamat talaga kapatid. Sa 10,000 binigay mo. Sabi ni Lord, kapag ganun daw po yung ginawa natin, nakuha na po natin yung gantimpala. So, ibig sabihin, wala na pong maibibigay na gantimpala sa iyo ang Panginoon dahil meron na ikaw natanggap. Yan po. So, wag po nating gawin ang mga bagay na ito sa kapamamaraan ng kaplastikan, kundi pangalawa, sa kapamaraanang sa kamalayan lamang ng Ama. Wow, malalim ba? Kamalayan lamang ng Ama. Pag sinabi nating kamalayan, ang aware lang sa binigay mo o ipinagkaloob mo ay si Lord lang. Si Lord lang ang aware. Ibig sabihin, hindi mo binibigay para makita ng ibang tao kung gaano ka kalaki magbigay, kundi binibigay mo ito ng palihim. Dahil sabi niya sa verse na ito, gawin mong lihim ang iyong pagbibigay.
Yan yung term na nag-start sa letter A, anonymous. Parang gano'n, no? Kaya uso yung mga anonymous na, Sir, gusto mo bang ang pangalan mo ay ilagay namin sa mga sponsor? Ay, wag po. I-anonymous mo na lang. Di ba? Kasi pag naka-tarpaulin, nandun yung pangalan mo, tapos nandun pa yung price na binigay mo, 10,000, Vincent, parang gano'n, no? So, andun na makikita ng mga tao, uy, ay, nagbigay siya ng 10,000. Uy. So, yun yung mga papuri na na-receive at na-receive na nila. Sabi dito, gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Wow. Alam niyo yung tipong nagbibigay ka, pagbigay mo, Lord, ito po ang ibibigay ko para sa kapatid na ito. Ito po ang binibigay ko para sa simbahan. Ito po yung ibibigay ko para sa gawain na ito. At ang Lord lang nakakalam. Sabi ni Lord, ang kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Ibig sabihin, lahat po ng ginagawa natin, binibigay po natin para sa Panginoon or para sa mga kapatiran po natin na si Lord lang ang nakakaalam, may gantimpala po yan. Ibabalik po yan ni Lord. Ibabalik po niya yan sa atin. Parang yung tipong nagninegosyo ka lang, pinapaikot mo lang yung pera, bumabalik at bumabalik sa iyo. Dahil alam mong si Lord ang business partner ba? Parang ganon. At si Lord, hindi siya nauubusan. So every time na nabibigay ka sa Kanya, meron siyang isusukli sa iyo. Hindi man ito financially, pero sa pangangailangan mo mentally, gulong-gulo ka, ang dami mo nang niisip na to the point na parang hindi na masaya ang buhay mo, biglang susuklian ni Lord ng kapayapaan. No? Biglang susuklian ni Lord ng kapayapaan. So in other words po, ayan, next slide po. Kung ang financial freedom na ito ay gusto nating makuha or makukuha lamang natin kung yung pangangailangan natin sa Diyos natin pagkakatiwala at syempre yung kalooban niya dapat nating iuna at pangatlo, pagbibigay sa kapamaraan ng nais po niya. So ibig sabihin po nito, hindi man umaapaw yung pera natin sa bangko, hindi man po umaapaw ang pera natin sa bulsa natin, ang importante dyan, hindi tayo stress. Hindi tayo nag-aalala. Nabubuhay tayo. Kumakain tayo 3 beses sa isang araw. Minsan 5 pa kasi may snacks pa. Nagbi-midnight snack pa nga di ba? Kasi pag Friday, may movie marathon, may midnight snack pa, parang gano'n. Nakakapag Jollibee, parang gano'n, kahit once a month, etc. Kung ano pa. At the same time, tandaan po natin, kapag inuna natin si Lord, ang lahat ng mga bagay na ito ay ipagkakaloob niya sa atin. Ano ba yung mga binanggit na yon? Pangangailangang physical natin, spiritual, or yung ating pananamit, yung pagkain natin, inumin at kung ano naman ito. So ibig sabihin, yung physical natin na pangangailangan, mental, at ating kasama na rin ang ating spiritual dito dahil pag sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon, mas lalo tayo nag-grow in relationship with the Lord. So yan po yung salita ng Panginoon na Kanya pong pinagkaloob sa atin sa gabi, sa umagang po ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat dahil alam po namin na kayo po ang hari ng lahat. Sa inyo po nanggagaling ang lahat, Panginoon. And we believe, Lord God, na mga steps, Panginoon, na ito, na ibinigay niyo po sa aming puso ay mananatili sa aming puso, Lord God. Alam po namin na kung nais po namin na yumaman, kung nais namin po, Panginoon, na masuplayan lahat ng aming mga pangangailangan,
ang nais nyo po ay hindi po kami mag-alala, hindi po kami ma-stress na gawin po ito, Panginoon. Dahil everyday, Lord Jesus, ang nais nyo ay hindi kami mag-worry, hindi kami mabalisa, dahil ang lahat ng pangangailangan namin, Panginoon, ay alam po namin na inyo po itong isosupply, Panginoon, sa pamagitan ng aming pagsunod sa inyong kalooban. If we seek you first, Lord God, we know, alam po namin sa aming mga puso, ang pangako niyo po, Panginoon, that you will provide all these things na aming need, Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, and pukawin niyo pa po sa aming puso, sa aming isipan, ang pagnanais, Panginoon, na hindi lang po kami ang makapag-receive, kundi kami din pa, Panginoon, na makapag-share din, Lord God. Dahil alam po namin na ikaw, Panginoon, ang unang nagturo sa amin ito. Kaya ang desire na ito, Panginoon, na inais din po namin na amin pong matamo. Maraming salamat po sa inyo pong pupurit kapurihan sa tanging pangalan ng iyong anak na Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen.